Mapagpalang araw sa inyong lahat. Ngayon po, i-share ko sa inyo yung continuation nitong full sleeve ni client. Bali, yung unang tattoo niya, hindi po ako yung gumawa niyan. Bali, sa akin niya lang pinatuloy, tapos pinakulayan niya uli yung peony na bulaklak dito sa lower part ng sleeve niya. Bali, yung pinaka-background, itinuloy na lang din natin. Nag-freehand na lang tayo. Tapos yung pinakahangganan ng magiging full sleeve niya, mamarkahan na din natin. Bali, ang diskarte ko dyan, nilalagyan ko ng masking tape yung pinakahangganan. Tapos, tsaka ako kukunin yung pinakadulo nun bago ko tanggalin yung masking tape. Para pantay lang. Kumbaga, kasi kung guhit lang gagawin natin, minsan hindi pantay dun sa may pinakailalim o yung paikot niya, parang hindi pumapantay. Kaya ang diskarte ko, nilalagyan ko ng masking tape para makuha ko ng pantay yung pinakahangganan na gagawin natin. Tapos meron din tayong nilagay na cherry blossoms, base na rin sa gusto niya mangyari. Kasi nga, itutuloy lang natin yung mga unang part ng tattoo niya para maisara lang natin yung sleeve. Kaya kung ano yung mga nandun design sa mga unang tattoo niya, yun lang din yung ginaya natin. Yung diskarte dun sa masking tape na pinakita ko kanina, pwede nyo rin pong gawin yun sa mga armband, sa mga Polynesian. Pwede nyo pong gawin yun para maging diretso yung size. Nung halimbawa, lalagyan nyo ng space yung sa Polynesian, pwede nyo siyang gawin kahit hindi pa ikot. Halimbawa, pababa or patagilid, pa-slant. Pwede po kayong gumamit ng masking tape. Tapos tsaka nyo guhitan ng ballpen o kaya ng pentel pen para makakuha nyo po yung pinaka-space ng pantay. So dito naglilinya tayo. Ang gamit kong size ng needle dyan, 7RL. Tapos yung stroke na ginamit ko dun sa paglilinya natin, ang stroke ko po dun 3.5 mm. Pero hindi ko lahat yon binabaon. Parang ang dating floating lang para makita ko yung nililinyahan ko habang naka-floating yung needle. Tapos ang baon lang niya, hindi ako bumababa ng 1 mm at hindi rin po ako lumalagpas ng 2 mm. Dapat pumasok lang yung pinaka-needle natin sa second layer ng balat natin na tinatawag na dermis. Sa mga hindi pa po nakakaalam, lalo na dun sa mga baguhan, meron po tayong 3 layer sa balat. Yung una po, yung tinatawag na epidermis. Yung pangalawa, yung second layer ng balat natin, dermis. Tapos yung pangatlo, yung hypodermis. Ang baon ng needle natin dapat hindi bababa sa 1 mm at hindi rin naman lalagpas sa 2 mm. Kasi kung ang baon natin nasa unang layer lang ng balat, malaki yung chance na lumabo siya. Halimbawa, nasa healing stage pa lang yung tattoo, pwedeng malabo o mawala kapag gumaling na. Tapos, kung lalagpas naman yung baon natin sa 2 mm, doon naman nagkakaroon ng bloated o yung pagputok ng tinta sa third layer ng balat natin. Yun yung hypodermis. Minsan naman, pag ang position ng machine mo ay tagilid na tagilid, pwede rin pong kumalat yung mga tinta sa loob kasi nga hindi maayos yung pagkakaposisyon ng pinaka-needle natin. May mga ibang size din ng needle akong ginamit dito kagaya sa Powerline. Ang gamit ko po doon, 11RS. Kagaya din po dito sa pinanga-highlight ko, 11RS po yan. Tapos ang bolts ko dyan, 7 bolts. Tapos medyo mabagal lang yung hagod. Ang stroke ko dyan, 2.5 lang. So, hindi ko rin siya binabaon lahat. Kagaya lang din nung pinanglinya ko kanina. Basta, ganun lang lagi yung baon. Hindi bababa sa 1 mm. Hindi rin tataas sa 2 mm. Tapos, etong pinang-shade natin, 27 Magnum. Ang stroke ko dyan, 2.5 lang din. Hindi ko din po binabaon lahat para hindi po tayo lumagpas. Hindi tayo umabot sa hypodermis para po hindi kumalat yung mga ink sa loob ng balat, para maiwasan natin. Pero siguro minsan hindi rin talaga naiiwasan na napapalagpas tayo pagka hindi natin na-control maigi yung pagkakabaon natin. Kaya pag kami nangyayaring ganon, siguro gawa na lang natin ng paraan. Kung halimbawa, kung isi-shade mo naman yung part na yon dun sa may part na kumalat, siguro dayain na lang natin para matabunan natin yung pinaka-kumalat na tinta sa loob ng balat. Ito, 9 Magnum yung gamit ko dito sa cherry blossom. Ganun lang din yung bolts, 6.5 naman. Tapos yung stroke, 2.5 lang din. Di bali, mataas lang yung stroke ko pag nandun ako sa liner para makita ko yung pinaka-stencil o yung pinaka-guide natin habang nagtatato.
At yun lang, maraming salamat sa panonood. Sana nakapagbigay uli ako sa inyo ng konting kaalaman. Ako po si Nads Galarpe ng Marikina City. At ito po ang aking tattoo tutorial video.